Network Entertainment. Oo. And also, it only takes 6 seconds for a recruiter or hiring manager to look at your resume. Lalo na pag actively applying ka, like you proactively submitted your resume, kailangan talaga siya, very concise. And it's customized to the job that you're applying to. Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, syempre kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. And bago ang lahat, no? Please subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment. Rate the podcast, answer the poll question, and if you want to watch the video podcast, subscribe to the Pod Network Entertainment's YouTube channel. Okay? Meron din po kami mga social media accounts. Ako personally, ang aking accounts ay Stanley Chi sa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. And subscribe to the motoring channel na ginawa namin, ang Suplado Motors, sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Yes. May collaboration po kami na ang gagawin namin ay Road Trip with Stanley Chi na lalabas sa Julius and Tintin. Oo. Starting this June. Tama. Okay? And we'll be posting everything sa social media rin naman. Zar, ano yung social media accounts? So, connect on LinkedIn. Makikita niyo yung mga activities ko doon at saka mga jobs na pinapost ko. Although yung mga pinapost kong jobs recently, it's about tech at saka design. But I also like or support other jobs. So, makikita niyo rin sa activities ko yun. And please follow my social media accounts at my other office PH. Okay, mga immortal, yung pag-subscribe niyo sa amin, maliit na bagay, pero sa amin, napakalaking bagay po niyan. So, subscribe na po kayo sa amin. And our topic for this episode is, gaano ba ka talaga kahaba or gaano ka daming pages ang iyong resume? Or sabihin natin, how long should your resume be? Ikaw, gaano kahaba yung resume mo? Yung mga binibigay mo sa mga companies? Dati, nung mas bata-bata pa ako, 3 pages. Pero habang tumatagal, 1 page na lang, yung mga hindi na importante, hindi ko na nilalagay. Or you customize it, di ba? It Based depends. on the job that you're applying to. Because someone who's looking for a host won't be interested in what your comic strip experience. Or yung mga background ko sa advertising. Oo. Depende sa industry ang applyan ko. For example, ang applyan ko bilang host, unahin ko yung mga work experiences ko bilang host, comedian. Yeah. Ganun. Pero pag ang hinahanap sa advertising, unahin ko yung work experience ko talaga. Pagiging art director, pagko-conceptualize sa mga commercial, ganun. Aside from being your resume na dapat concise siya, ano pang reason kung bakit dapat 1 to 2 pages lang? 1 page lang hanggat maaari. Oo. Kasi sa dami ng aplikanteng pupunta sa isang kumpanyang yan, kailangan mas madali nila maalala at madaling maintindihan. For example, work experience. Yung work experience mo from the last 5 years na lang i-highlight mo. Pero kung palipat-lipat ka ng trabaho, job hopper ka pala oo, no? di ba? Piliin mo na lang kung ano yung mga importante ron. For example, you worked in a multinational company, yun ang i-highlight mo. Oo. Ano yung mga ginawa mo ron? I oversee this project na ang nangyari from ganito ang sales na umangat ng 50%. Oo. And also, it only takes 6 seconds for a recruiter or hiring manager to look at your resume. Lalo na pag actively applying ka, like you proactively submitted your resume, kailangan talaga siya, very concise. And it's customized to the job that you're applying to. Oo. Sa advertising agency, hindi lang paiksian ng resume dyan. Oo. Sa creatives, kailangan mapansin kanila. Oo, tama. For example, dati nabanggit ko na ata ito, may kaibigan ako, ang ginawa niyang resume, packaging ng laruan. Wow. Tapos may laruan na siya yung figure. Siya yung action figure. Industrial designer ba siya?
No, isang art director, creative Okay. director, ganyan. Para mapansin yung trabaho niya, talagang kailangan kakaiba yung resume niya. Oo. May iba naman, yung hot sauce. Nandun yung pangalan niya tsaka yung number. Bakit hot sauce ang pinili niya? Parang Hot ba siya? sizzling hot something na na ganon. And then yung iba naman, yung, alam mo yung yellow pages, yung tinupi-tupi, tapos may tinapa na nasa loob. Oo. Pero ginawa niya yung tinapa, cut out, tapos ang nakalagay na word sa likod, ingat ka, matinik to. Sa pangalan niya tsaka galing yung number. So, Ganon. so kailangan talaga ganun pag nasa creative ka. Oo. No? Meron ako dati parang bookmark na pinamimigay ko. Yung lapis, yung eraser niya, instead na eraser sa lapis, no, light bulb. Tapos ang nakalagay, ang line ko lang, drawing brilliant ideas. Wow. Tapos pangalan ko tsaka number ko. Nice. Yun yung nasa ahensya pa ako. Pero dati parang brochure gumawa rin ako na siguro isang tupi plus isang page. 1, 2, 4 pages na maliit. Brochure talaga siya. Tapos nakikita mo na art director, stand-up comedian, cartoonist. Makikita mo. Oo. And then yung sample works ko nandoon na rin. Yan yung sa creative industry. Pero pag sa formal na kunyari, accountant ang ina-applyan mo, kung ano yung nasa Word document, ganun. Yun ang isasubmit mo. And then i-highlight mo. Ibibida mo ngayon. Ikaw yung nag-handle ng mga ganitong accounts. Oo. Ito yung experience mo. 5 to 8 years or, di ba? Sabi natin in the industry. Nagtrabaho ka sa malalaking kumpanya. Ito yung mga responsibilities mo. Ganun lang. Tama. Kasi if you put in too much information, tataba rin magbasa yung recruiter, yung HR. Leave it for the interview. Save it for the interview Siguro pala. yung last 3 jobs mo na relevant dun sa job na ina-applyan mo. Oo. Oo. Yun. 1 page lang yun. 2 pages at the most. And then ako nga, pero ako sa LinkedIn ko, kompleto hindi. Actually, hindi kompleto. Hindi ko nilagay doon yung experience ko sa restaurant ng tita ko or yung experience ko sa Burger King kasi irrelevant na naman eh. So, it wouldn't add value to my LinkedIn profile. Saka ilang years ago na yun. Oo, mga 20 Diba? years ago na yun. Actually, 22 years ago na yun. Tapos, Yung isa pa, yung Burger King ko pa, parang hindi ko naman kailangan yung Burger King experience ko dun sa mga ina-applyan ko, di ba? Tapos meron pa nilalagay na di ba, yung bakit ka nag-a-apply? Nilalagay pa sa harapan yun, di ba? Bakit ka Sa nag-a-apply? unahan, yung parang objective, parang ganon. Hindi ko na nilalagyan ng objective. Iba yung nalalagay. Huwag nyo nilagay yun. Kunyari, pangalan, Kasi, number, email address, picture or walang picture, and then, yung work experience sa kagad. Sa dulo, character reference. Ganun lang. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. meron akong ginagawang template ngayon. Merong skills sa taas, yung mga top skills mo. Kasi sayang yung resume space mo eh. So anyway, we will be discussing that on another episode, 'di ba? Pero overall, dun sa 1 to 2 page format, gawin mo para maging 1 to 2 pages lang siya. Dapat relevant to the job. Oo. Ang suggestion ko, meron kang main resume na nandun lahat. And then from there, you can create other resumes. Like for me, I have recruiting experience. So, alalagay ko doon yung mga experience ko sa recruiting, di ba? Or meron rin akong customer service experience. Alam mo ba, naging lead ako ng customer service for a dating site.
Na, parang So, nabanggit mo ata yun. so mainly ang ginagawa namin content moderation sa dating site ng mga pictures Mm. So na-imagine mo na nakikita ko araw-araw. Picture na naka-duck face. Hindi. Ano? Hindi ko alam, pwede sabihin dito eh. Pwede naman, i-blip na lang ni Jasper. I-bleep? Mga Oo. pics. Talaga? Oo, ang dami-dami. Sa dating sites? Oo, ang dami Ano to, nag-a-attempt. Grindr ba to? Pero nung ano pa to? Nung mga 2012 pa to. Mm. So, bago-bago yung mga dating sites. So, yung mga description mo dyan, editing, deleting pics from a dating ang site. dami. Minsan may frontal, talagang kitang-kita. Minsan may ano pa, close-up. Mm. So, lahat na lang may kita mo. So, anyway, yung experience ko sa customer service, kung mag-a-apply pa ako sa customer service jobs, then pwede akong gumawa ng specialized resume for it. Mm. Or, di ba, meron akong magta-transition ako ngayon, and then yung magfo-focus ako sa mga tech achievements ko. Meron akong isang resume for that. Resume ko for, yung videography and photography. Iba naman yung resume ko doon at saka may portfolio ako or magpo-focus muna ako sa portfolio. So, iba-iba. It has to be specialized Depende sa industriya ang job. papasukan mo. Oo. Okay. Notice ko nga, yung mga ibang nasa entertainment industry, may mga LinkedIn profile sila. Mm-mm. May mga, I think they also apply. Kasi, I host for a news channel. Oo. So, most of my colleagues, reporters, mga journalists, mga writers, nakikita ko rin sila. May mga cameramen, director, di ba? Nakikita ko sila. And siguro they're being practical din. Oo. Kasi alam mo naman sa industriya ng entertainment or sa news, kahit ano pwedeng mangyari. Yeah. A network can close down today tapos they would apply in a different network Yeah. or baka sobrang pagod ka na, nalilitan ka sa sweldo mo, you'd like to other opportunities sa ibang network, di ba? Medyo practical na talaga ang mga tao ngayon. Oo. But most scenarios in creating your resume, most scenarios would require just a short resume na 1 to 2 pages. There are certain cases na dapat kumpleto yung yung experience mo, 'di ba? May mga iba kasi may side hustle din. Oo. So sometimes, nilalagay mo yung mga side hustle mo. Kunyari, you're the CEO of this little company. Oo. Minsan nilalagay mo yun, minsan hindi. Mm-mm. 'Di ba? Lalo na kunyari, wala na yung company, 'di ba? Oh, ako nagpasa ko ng resume nga dun sa sinasabi ko sa iyo nung isang episode na kailangan nila makita ko ng experience ko. So from start to finish, ganon, from start to the recent job. So ang binigay ko sa kanila yung 8-page resume ko. So yun, para lang may idea sila. It's for this interview. Para transparent Oo. ka rin, no? Oo. So And yun okay lang. Pero yung mga jobs, syempre dapat short yun. yung So, mga yun. awards naman, yung mga importanteng awards na ilagay nyo para mas concise. Mm-mm. Kasi yung iba naman, alam mo naman sa panahon ngayon, ang daming nabibigyan ng awards sa eskwelahan. Yung best in attendance, yung mga sportsmanship award, yung mga Yeah. ganon. Best in cleanliness, mga ganon. Loyalty award, ganun. Oo, Best in mga cleanliness. nilalagay pa nila yan eh. So, yung mga elementary na awards ninyo, huwag nyo nilalagay. High school, wag na. Mm-mm. College, wag na masyado. Lalo na kung nasa industriya kayo ng matagal na, medyo you're in your 40s na. Yung mga college, wag na. Actually, tinanggal ko nga yung year na nag-graduate, or actually, hindi naman ako nag-graduate eh. Pero yung year kung kailan ako nag-start kasi to avoid biases. May mga empleyado kasi na iniisip, nako, ilalagay ko kaya lahat. Kaya Ako lang, sabihin, ang tanda-tanda pala nito. ganito na pala yung edad. So yung mga ibang employers Oo. yung sabi, nako, pag may edad, may sungay na. Mm-mm. Or Para may maiwasan din, no? disability na, ganun. Hindi naman disability. Hindi, ako kasi kumbaga, may hypertension, yun ang ibig sabihin, sorry. May hypertension na masakit-sakit na, di ba? Oo. ang sinasabi nila, ay nako, mahirap na i-train to. It's hard to teach old dogs new tricks. Mga ganyan. Mm-mm. Kasi may edad na to. Pero ang advantage nyo pagka yung matagal na sa trabaho, professional na yan. Alam na niya yung gagawin niya, trabaho lang. Yeah. Hindi na siya yung parang, pag mas bata kasi tayo, maghanap ka ng kabarkada sa opisina, hanap ka ng mga ganito, di ba? So may pros and cons yan. Mm. Pero bottom line is, kung ano yung importante, yun ang ilalagay ninyo sa inyong mga resume, sa CV, or sa
Yung mga old school, biodata. Yeah. Diba? Ako- Nabutan mo yun? Oo Bibili ka ng naman. biodata sa sari-sari store. Meron pa naman sa Smag- sa Little John's Oo, eh. mag-ano ka? Anong Little John's? Ay, Little- Voltes 5? Uncle John's. Little John's. Ano ba? Sorry. Sino si Little John? Ay, sa Voltes 5 nga, yung bata, oh. Uncle John. Kasi, ba't pa kasi Sige. nagpalit ng pangalan eh? Nakakainis Oh, eh. branding Anyway. yun para kay I'm sorry. para sa magulang nila. Si John Alam ko na yung Gokong Way Little yun. John. Little John is yung restaurant ba yun sa Baguio? Little John ngayon nasa Voltes 5. Okay. Uncle okay. John, si John Gokong Way yun. Okay. Oh, yun. Sa mga immortal, sana may natutunan kayo in the future episode. Syempre, Mondays, Resume Mondays tayo. Tuesday, Sweldo Tuesdays. And Thursdays, Racket Thursdays. Friday tayo, Office Confessions. Okay? So there you have it. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.